Maynila po ang lungsod sa Metro Manila na may pinakamaraming flood control project batay sa datos mula sa sumbongsapangulo.ph website. Pero binabaha pa rin ang maraming lugar gaya ng nangyari kanina. Ang panawagan ni Mayor Isko Moreno, imbestigahan ng Senado ang mga flood control project sa Maynila na anyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. Ang sagot naman ng ilang kongresista, taga-propose lang sila ng proyekto. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Baha sa labas ng Senado kaninang umaga dahil sa malakas na ulan. Kaya ang ilang pari at miyembro ng simbahang magpe-prayer rally dapat sa labas ng Senado, kinailangan sumilong. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ang kanila pa namang pinoprotesta, ang kontrobersyal ngayong flood control projects. The crisis of the heart, the crisis of faith, the crisis of moral crisis, no? Talagang bumagsak na, hindi na nahihiya yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Talagang garapal. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, may mahigit 1,000 na flood control projects sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 52.66 billion pesos. Sa buong Metro Manila naman, ang City of Manila ang may pinakamaraming flood control projects na nagkakahalaga ng 14.46 billion pesos. Sa 20 pinakamalaking flood control projects sa Metro Manila, 13 ang matatagpuan sa Maynila. Kabilang dyan ang installation ng booster pump sa Estero de Magdalena sa Tondo, booster pump sa Estero de Binondo, Estero de Quiapo at iba pa. Kaya si Manila Mayor Isko Moreno may pasaring kaugnay sa mga flood control projects na tila hindi raw pinag-aralang mabuti kung makakatugon ba talaga sa problema ng baha sa Maynila. Talagang kami may pinakamalaking flood control project. Yang mga programa na yan, walang due notice, wala kaming impormasyon, hindi ipinaalam, hindi nabigyan ng pahintulot ng pamahalang lungsod ng Maynila, which ordinarily we will give. Nanawagan pa siya sa Senado na isama sa investigasyon ang flood control project sa Maynila na aniyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. District 2, District 3, District 6, alam naman ng mga taga-Maynila yan. So they should be investigated also. Kaya nga welcome welcome development yung ginawa sa Senado. Papagawa ng flood control na hindi tumatakbo. O tapos parang wala lang. Bandang huli, alam mo Sandra, nakakalungkot dito. Alam mo sino sinisisi ng mga congressman? O DPWH. Kawawang DPWH. Pero alam din ng mga Pilipino, alam din ng Manileño, na mahilig makialam ang congressman sa project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua, sinabing nagpo-propose lang naman ang mga kongresista. Kami, ang trabaho namin, mag-propose ng mga project. Halimbawa, yung mga infrastructure na sa tingin namin ay kailangan. Dahil kada distrito may mga umiikot dyan na mga district engineer at sila ang tumitingin talaga. Itinanggi rin ng kongresista ng 2nd District ng Maynila na may kaugnayan siya sa flood control projects. Puro po hearsay naman si Mayor Isko Moreno eh. Ang congressman, nagpo-propose lang naman talaga ng project sa DPWH. Pero para makialam, hindi po ako engineer. Sa gitna nito, kapwa sinabi ni Moreno at DPWH Secretary Manuel Bunoan na maraming aspeto ang flood management. Bukod sa pagdaragdag ng pumping stations, kailangan ding halimbawa na ayusin ang dinadaluyan ng tubig, linisin ang mga estero, kolektahin ang mga basura. Actually, sinasabi namin yung ginagawa namin ng engineering interventions in Metro Manila is just part of the flood management program in Metro Manila. Flooding in Metro Manila, it has to be done collectively and holistically. I-address naman natin yung waste management. I-address natin yung mga resettlement ng mga informal settlers. I-settle natin yung old drainage system. Hindi naman namin lahat panyan eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sa payag naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., sinabi niyang magkakakonekta ang mga daluyan ng tubig, drainage at flood control measures sa lungsod gaya ng Maynila. At hindi raw akma na i-single out ang mga partikular na area o distrito. Kaya ang panawagan ni Abante,
malalimang investigasyon. Sa lahat ng mga flood control projects sa lungsod, hindi lang noong nakaraang termino, kundi mula pa noong 2019 o mas matagal pa. Hindi lang daw dapat national government projects ang tignan, kundi pati na ang mga ginawa ng LGU. At dagdag ni Abante, solusyon ang kailangan ng Mataga Maynila at hindi anya mga soundbite. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.